What is up guys? For this video, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang burst fade sa kulot na buhok. So dito sa video na to, matututunan nyo kung paano ako nagde-detail ng fade ko, paano ako nagbe-burst fade, and paano ako gumugupit or nag-a-approach ng kulot na buhok. After natin basain yung buhok ng tubig, just water lang, sisimulan na natin siyang i-section. So dito gumawa lang ako ng back section sa taas para basically ihiwala yung top sa sides dahil magkaiba tayo ng technique na gagamitin sa dalawang parte ng ulo na yan. Tapos pagdating dito sa crown area, sinection out din natin yan kasi iba rin ang magiging approach natin dyan mamaya. After nya, nag-clipper overcomb na tayo dito sa sides para tanggalin yung hindi kailangan na bulk and also para i-prepare yung paglalapagan ng burst fade natin mamaya. Pagdating sa punto na to, kung mapapansin nyo, kinakapa ko yung pwesto ng occipital bone. So dyan mag-e-end yung pinaka-graduation na ginagawa natin. Ito graduation din to pero gamit ang clipper overcomb. Also by knowing kung saan nakapwesto yung occipital bone, yun din ang magdidikta ng magiging shape ng silhouette natin sa side profile. Sa parte naman na to ay gumagamit na ako ng 10% na thinning scissor para prepare yung paglalagyan ng burst fade natin. Sa ganitong paraan kasi nasusoften natin siya, so hindi na tayo makakagawa ng hardline kapag nilapat na natin yung clipper natin mamaya. Mas madaling mag-transition ng ating fade papunta sa parietal ridge. Dito naman ay gumamit na tayo ng number 3 guard para kumonekta na dito sa graduation natin papunta sa fade natin. Dito kung mapapansin nyo, talagang binabalik-balikan ko na ng number 3 guard itong pinaka-foundation natin ng fade. So, the more na mas malinis, the more na mas maraming hagod ng clipper ang kailangan mo. And also, kung mapapansin nyo, ginagawa ko na yung magiging shape ng blend natin. So, kung mapapansin nyo, mula sa sentido papunta sa nape area, meron tayong makikitang subtle na line dyan, which is yung magiging shape ng ating blend. And kung mapapansin nyo, gumawa na rin ako ng base na guideline ko dito sa ilalim. So, kapag parehas ng shape yan, magiging parehas din ng shape niyan yung magiging fade natin. As long as ganun din yung shape nung magiging hagod mo ng clipper mamaya sa fading. Dito nagsimula na ako sa ating fading process. So, nagsimula ako sa no guard, close, papunta sa open yan. At kung mapapansin nyo, talagang pinupulido ko na bawat hagod para hindi na ako pabalik-balik mamaya. Kahit nababalik-balikin ko pa rin talaga yan mamaya. And then after ng close, open na. So itong ginagawa ko na to, hindi siya beginner friendly. So ginagawa lang to kung kabisado mo na talaga yung paghawak ng clipper. Pero kung hindi mo patansyado, wag mo munang gawin to kasi pwede kang lumalim, pwedeng masobra yung kain mo. So kung beginner ka pa lang, nanonood ka nito, pwede mong i-incorporate dito yung style ng pag-fade mo. Ang pinaka-idea lang dito is kunin mo kung paano tayo nagdi-detail and yung discipline na ginagawa natin dito. Yan, tapos after nung no guard open, nag-proceed na tayo sa 1.5. Dito ang ginagawa ko na is kumukonekta na ako dun sa number 3. Yes, nag-i-skip guard tayo. Napakaliit lang nung space natin dito para mag-fade. So, hindi natin kailangan gumamit ng maraming guard. Ang kailangan mong gawitin dito ay yung control ng wrist mo. So, dito kung kabisado mo na yung paghagod ng clipper, madali mo na lang magigets tong technique na to. Kailangan mong ma-practice yung teamwork ng utak at ng kamay mo. So kung nagkukonekta silang dalawa, tingin ko kahit wala kang guard na gamitin, mabiblend at magagawa mo ang kahit anong fade. Realize ko sa fading, kahit anong technique ang gamitin mo, kung hindi ka matyaga sa pagkutkot at pagdetalye ng fade, wala din. Kumbaga hindi mo mapapalabas yung linis ng blend na gusto mo na ina-expect mo. And then 0.5 naman para tuluyan ng i-blend yung light na area ng ating fade. So kung mapapansin nyo, kanina nung nag-establish ako ng guideline or nag-debulk ako, pataas yung guideline ko. Pero ngayon na nagbe-blend na lang ako, down fading yung ginagawa ko. So mas mabilis na paraan siya, and also kung kabisado mo na yung ginagawa mo,
hindi ka na maliligaw sa process na to. Pero kung hindi mo pa kabisado yung pagbe-blend, hindi mo pa kabisado yung pagfe-fade, hindi ko ma-recommend sa'yo yung ganitong klaseng technique. Ngayon, kung beginner ka, pwede mong i-testing lahat ng technique na makikita mo sa YouTube. Kung nahanap mo naman na yung fading process na gumagana para sa'yo, so pulutin mo na lang kung ano yung gusto mong pulutin dito. Tapos kung mapapansin nyo, hindi ko agad ginupit ng buo yung isang side na yan. So hinati ko pa siya sa dalawang portion, sa may bandang harapan at bandang likuran. Dito kasi, para sa akin, mas mabilis ko siyang natatapos, mas nakakapag-focus ako kung hindi ako galaw ng galaw, hindi ako lakad ng lakad. So dito naman, nagla-line up na tayo. Kung mapapansin nyo, tinansya ko kung ano yung magiging alignment nung gagawin kong lineup. So ito, I decided na itapat siya dito sa may sentido natin banda, para mas proportion siya dun sa natural na hairline ng client and mas proportion siya dun sa magiging shape ng gupit na nakatugma sa natural na shape ng ulo niya. Pagdating sa pagla-line up, kailangan mong mag-take time para makreate yung shape, lalo na kung mapurol yung gamit mong tool or hindi siya ganun katalas. So depende na lang sa taste kung paano mo siya gusto, like gusto mo ba pa L or gusto mo ba bilog na bilog. Itong sa akin, mas gusto ko siya na mas rounded, mas wider hanggat maaari, para mas sharp and mas bold siyang tignan. Tapos napakalaga ng pagdidetalye, lalo na kung may nakikita ka pang kailangang i-improve, babalikan mo talaga yan. Pero kung masyado ka natatagalan sa parte na yon, minsan kasi napapagod yung utak natin, napapagod yung mata natin. So kung kailangan mong ipahinga muna yung mata mo, kailangan mo munang lumayo ng tingin, gawin mo yon, and then tsaka mo bumalik dun sa ginagawa mo. Or pwede namang gawin or simulan mo muna yung kabilang side and tsaka na mag-detail. Pero dito sa akin, since nakikita ko na kung ano yung mga kailangan ko pang i-improve, ini-improve ko na siya, dinidetail ko na siya. So majority ng pagdi-detail natin dito, gumagamit tayo ng thinning scissor. So ang thinning scissor kasi, maganda siyang pang detalye kasi safe siya, and also mas madali mong makontrol kung ano lang yung kailangan mong tanggalin. So hindi siya masyadong magla-light agad, and also mas madali mong matatansya kung kailangan mo pa ba siyang balikan or kailangan mo pa siyang diinan. Depende kasi, ayan, kagaya niyan, minsan nakapatayo yung gunting, minsan naman nakapahiga. So dito, kapag ka naman nasa dark area ako, kung mapapansin nyo, naka-normal na placing ng gunting yung ginagawa ko. Pero pag malapit ako sa light area, madalas nakatalikod yung gunting doon sa anet. Gusto kong mapansin nyo rin na wala talagang sikreto sa pag-fade. Ang pinaka-sikreto dyan, ang pinaka-move talaga dito ay ang tiyaga sa pagdidetalye. So kung hindi ka matyaga sa pagdidetalye, hindi mo mapapalabas yung mga nakikita mong mga Vietnam fade or yung mga fade ng mga idol natin, kasi sa detailing talaga nagkakatalo. May mga ulo kasi na madaling i-fade pero paano kapag yung ulo is hindi madaling i-fade? So dito na nagkakatalo sa pasipagan magdetalye.
Tapos syempre hahita natin yan. Sa mga beginner, kailangan nyo mag-ingat sa paggamit ng blade. Gawa ng matalas to. Pero kailangan nyo siyang practicein. Hindi nyo pwedeng i-skip lang to. Hindi pwedeng gamitan nyo lang ng shaver. Hindi pwedeng gamitan nyo lang ng matalas na trimmer. Kailangan nyo matuto mag-ahit kasi pang detalye yan. Pambuhay ng linya. Ayan ang icing sa ating cake. So pagdating naman dito sa crown area, so when we say layer, ito na yung pagtatanggal ng unwanted na bigat. So dito ay kukonekta lang natin siya dun sa length ng number 3 guard na ginamit natin sa nape area para mas maging balanse at konektado siyang tingnan pagdating sa side profile ng ating client. Also, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng thinning scissor kasi gusto ko pa rin mag-maintain ng softness dyan sa area na yan. Gawa ng sobrang mabilis yan kumapal at yan ang pinakamabigat na area ng buhok. Pwede pa rin naman kayong gumamit ng flat blade or straight blade. Nasa sa inyo na lang. Pero dito kasi gusto kong mag-add ng softness habang nagtatanggal ng bigat. Tapos dumako na tayo sa bandang taas. Dito hinati ko muna sa gitna and then ihiwalay ko yung fringe area. So dito gusto ko na makontrol yung magiging external na linya or external length niya. Since gusto niya is taas lang ng kilay. So yun yung kukunin nating length. Pero syempre magi-spring back pa yan. So kailangan nyo pa rin i-make sure sa client nyo kung gusto niya bang bawasan talaga yung length or okay lang siya na medyo mas umikli. Kasi sa ganitong klase ng buhok, mas makakabuti kung hindi mo nababawasan yung external length kung gusto niya pa yung length or kung gusto niya lang mabawasan ng onte. Since magi-spring back pa siya kapag nabawasan mo yung layer. Pero dito, since nababother na siya dun sa haba ng bangs niya, na pinili ko na lang ding bawasan agad para doon na tayo magbabase na magiging length dito sa taas. Pagkatapos ko sa frontal zone or dito sa area kung saan nakapwesto yung fringe natin, kinonek ko naman yung taas papunta sa side. So para walang mabigat na area, lalo na sa mga ganitong klaseng texture ng buhok, mahalaga na connected ito sa sides. Yung fringe kahit hindi yan masyadong connected sa top or sa sides, depende sa decision na gagawin nyo or depende sa problem na sinosolve nyo. Dito kagaya sa kanya, naka-disconnect or slightly disconnected tong gagawin kong fringe kasi masyadong deep yung puto niya pagdating sa frontal zone. So gusto kong maging solid siya sa side profile natin. That's why I decided na magkaroon siya ng choice of length na naaayon sa tamang length na kailangan para ma-solve yung problema sa area na yan.
Pagdating dito sa taas, kumbaga pinagsasama-sama na lang natin lahat ng length papunta sa sides na nagmula rin sa length dito sa fringe area natin, and then kino-cross check ko na lang din. Kung magko-cross check kayo, let's say nag-round kayo na shape, kailangan pag chinek nyo siya horizontally, pa-round din yung technique nyo. So kapag gusto nyo kumuha ng round shape, kailangan on the base yung pagkakahatak nyo, kasi 'di ba merong over direction, merong tinatawag na on the base. So kapag sinabing on the base, sa mismong pinagtubuan ng buhok. Kapag naman nag-over direct ka, most likely ang mabubuo mo dyan ay triangle or square na shape. Pero dito, since kulot ng ginagawa nating buhok or kinugupit natin, mahalaga na wala masyadong disconnection or hindi masyadong over directed, lalo na kung hindi naman kinakailangan. Dito naman gamit ang thinning scissor, binabawasan na natin yung external na kapal. Okay, maraming nagsasabi na hindi dapat tinitining scissor ang kulot. Ganun din ako dati, pero kapag hindi mo siya tinining scissor, sobrang kapal niya lang and nagkokos yun kung bakit hindi tumatagal yung gupit sa ganitong klaseng texture ng buhok. Sa paggamit ng thinning scissor, use it intentionally. Hindi pwedeng basta lang mabawasan mo yung kapal. Kailangan intentional. Bakit doon sa parte na yon? Saan ka magsisimula? Sa kalahati ba ng buong section na yan? Or kailangan ba sa bandang dulo lang? So, intentionally siya. Kailangan mong pag-isipan ng maigi. So, kagaya dito, masyadong makapal yung buhok niya. Kailangan kung medyo laliman or halos nagsisimula ako sa kalahati ng buhok sa pagputol or paggamit ng thinning scissor para mas maganda yung pagkakabawas ng kapal. Sa styling naman, gumamit ako ng curl defining cream bago ko tuluyang tuyuin yung buhok. So tapos ko na siyang shampoohan. Ginagawa natin dito is nag-a-add tayo ng moist. Naturally kasi dry yung ganitong klase ng buhok, ganitong texture ng buhok. So babalansehin natin siya gamit ang product na may moist. So para mas ma-define yung curls and para mas buhay siyang tignan. Kapag naman na-set ko na siya sa paanong shape or paanong style ko siya gusto, simulan na natin siyang i-diffuse. So, bakit diffuser ang gamit ko? So, ang goal natin dito ay matuyo siya ng natural ng kung paano siya nakaposisyon or paano siya nakastyle talaga. Hindi siya kailangan gamitan ng sobrang lakas na hangin at sobrang init na hangin. So, ang gusto lang natin dito is matuyo siya. And by doing that, gumagamit ako dito sa una, naka-low heat lang, and then kapag natuyo na yung roots, gumagamit na lang ako dito ng cool air hanggang sa matuyo siya. Syempre matagal yun, so kung sa shop ka na nagmamadali ka sa styling, kahit huwag mo nang tuyuin yan, promise mas makakatulong yun. And then naglagay na ako nung classic finish namin, which is water based, at may saktong hold lang siya na hindi sobrang nakaka-flat ng buhok, pero nakaka-style siya, nakakapag-manipulate ng volume, and dahil may tamang shine siya, nakakatulong siya na magkaroon ng impression na healthy yung buhok. And then ayan, ginagawa ko na yung shape na gusto kong kalabasan at magiging final look nito. And I hope marami kayong natutunan sa tutorial na to. Ito siya kanina, pero pagkatapos ng lahat, wala naman sobrang lupit na nangyari dito, diba? Pero tignan mo naman na yan, par. You know? So, kung gusto nyo pa makakita ng maraming ganitong klase ng contents, pwede kayo mag-subscribe. Pwede nyo ring i-like para makatulong to sa YouTube channel natin. And sorry kung matagal akong hindi nakapag-upload. Tatry ko mag-upload kapag kaya ko. Salamat!